Papunta lang dito sa tapuan ng palihim. Dali ng paboritong sitwasyon. Iwas toxic, iwas talk shit. Laylo tayo sa mga Ito nga pala yung inaayos nating Bluetooth speaker. Yung pinaka board niya is sira na o malabo na talagang maayos. Kasi mga IC ang tinamaan niya, mga sunog o corroded na rin yung pinaka board niya. Bali ito yung pinaka board niya. Kung mapapansin nyo, meron nangangalawang na siya. Bali ito, nilinisan ko na siya kaya medyo malinis na siya. Tapos dito sa bandang power supply, merong sunog na pyesa, yung IC. Yan, yung IC na yan, tsaka yung nasa paligid niyang mga pyesa, sunog na rin. Yan. Yan yung nasira dito sa bandang power supply. May nasunog na IC tsaka yung nasa paligid niya. Tapos dito sa pinaka main board niya, meron ding nasirang IC. Yan, pumutok o nasunog na IC. Yan o, yung pyesa na yan. Yung IC na yan kasi is malabo na talagang palitan yan. At wala ka na rin ipapalit talaga kasi dyan. Yung IC na yan, yung pumutok na IC. Kaya ang gagawin natin mamaya is papalitan na natin siya ng board o i-convert na natin siya. Tatanggalin natin itong pinaka main board, papalitan natin siya ng bagong board. Okay lang sana kung dito lang sa power supply ang nasira. Pwede pa sana nating gawan ng paraan, pero nadamay kasi yung pinaka main board niya o yung IC na maraming pa. At corroded na rin yung mga pyesa niya o nangangalawang na. Kaya wala, malabo na talaga to na maayos. Kaya i-convert na natin to, papalitan na natin siya ng board. Yan, yun ang gagawin natin, i-convert na natin siya. Itong Bluetooth speaker na to kasi is maganda pa kasi siya. Maganda pa yung itong mga speaker niya. Yan. Kasi ito yung pangalawang speaker niya, maganda pa siya. At yung pinaka box niya o itong design ng box niya, itong bahay ng Bluetooth speaker is maganda pa kasi. Maganda pa siya, magandang klase pa. Kaya ang gagawin natin is i-convert na natin siya para magamit siya ulit. Kasi sayang naman kung hindi nagagana. Kaya ang gagawin natin is i-convert na natin. Papalitan na natin siya ng board. Ito, tatanggalin na natin yung board niya. Bali ito yung ipapalit natin. Mas maliit siya na board pero okay naman yung tunog nito. 2 channel o stereo itong board na to. Bali pang dalawang speaker ang ikakabit. Bali ito, madali lang naman to na i-connecta. Ito-tornilyo mo lang yung mga ano niya, connection niya. Yung board nga pala is nabili ko lang yan sa online. Yan, binili ko lang online yan. Marami sa online. Ito yung gagamitin nating 12 volts power supply. Bali inassemble ko lang to kasi 12 volts ang isusupply natin doon sa may board na ikakabit natin. Kung gusto nyong matuto kung paano mag-assemble ng ganito, is meron akong video nyan, separate video, panoorin nyo na lang. Madali lang mag-assemble ng ganito. Pero kung gusto nyong detalyado yung pagkabuo nito, is meron akong video, sineperate video ko kung paano ko ba inassemble tong power supply na to.
Bali natanggal yung isang wire, hinang na lang natin siya mamaya. Bali ito yung gagamitin nating supply ng board natin, 12 volts. Bali itong board is lalagyan din natin siya ng heatsink. Yan, bali namimili ako kung ano bang gagamitin kong heatsink. Bali yung isang napili ko ito. Yan, bali ganyan ang pesto niya. I-fix ko siya, ganyan ang pagka-fix niya. Kaya ito naman ang napili ko is kasi fit siya dun sa may ano, yan. Eksakto siyang may ipit. Yan, pag nilagay mo, eksakto siyang nakafix o naipit siya. Yan. Ganyan ang kalalabasan niya. Kaya yun yung napili kong heatsink na ilagay. Tapos plinano ko na rin kanina kung paano ko ba i-fix tong pinaka heatsink na ilalagay natin. Yan. Paano ko ba i-fix? Binaplano ko na siya kanina pa. Bali ang naging ano ko, discarte ko is i-fix ko siya gamit itong magnetic wire. Pwede rin kayong gumamit ng alambre. Pero magnetic wire nang gagamitin ko para hindi na siya mangalawang. Yan. Tsaka mas maganda na rin. Mas maganda siyang tingnan. Bali ganito yung pinaka setup niya. Nakalagay dyan yan yung isang magnetic wire na binaliko natin. Bali ganyan yung pwesto nya. Tapos ilalagay natin yung heatsink. Yan. Bali yung magnetic wire yung pinaka holder nya. Yan. Yan yung mag-fix para hindi matanggal o humiwalay yung heatsink. Yun yung pinakatali natin. Tinali na lang natin siya gamit yung magnetic wire. Mali ganyan yung pinaka-pesto nya. Pero i-fix pa natin yan mamaya. Kasi lalagyan pa natin siya ng ito, thermal grease. Yan. Yung tinatawag din nila tong silicone compound. Bali yung gamit nga pala nun is para maganda yung heat transfer papuntang heatsink. Yan. Bali lalagyan lang natin siya ng thermal grease. Lalagay natin doon sa may heatsink. Yan. Para mas maganda kasi yung heat transfer pag nag-init na yung pyesa o yung board. Yung init na nanggagaling doon sa board o sa pyesa is matatransfer niya doon sa may heatsink. Mas maganda yung transfer ng init papuntang heatsink pag merong thermal grease. Yan. Yan ang purpose nung nilalagay natin yung parang paste na yan. Yan. Bali ganito na yung kinalabasan ng ating pag-fix ng heatsink dito sa may board. Yan. Kasi hindi ko naman siya kasi may tornilyo. Yan. Kaya ganyan yung pinaka-diskarte natin para malagyan natin siya ng heatsink. Para kahit papano meron siyang kahit papano pag nag-init yung pyesa merong mag-absorb ng sobrang init. Para hindi naman mag-overheat yung pinaka-board natin. Lalo na pag babadan na gagamitin yung Bluetooth speaker. Mas maganda na kasi pag merong heatsink para sigurado. Yan. Bali ganyan yung kinalabasan niya. Puputulin ko na lang yung sobrang pinang fix natin na magnetic wire.
Tapos babalikuin lang natin para nakahook siya, para nakafix talaga siya, para hindi basta-bastang humiwala yung heatsink doon sa board. Yan, ibaliko ko lang siya para talagang nakafix, hindi na siya gagalaw. Bali okay naman tong naging diskarte natin o remedyo natin para ma-fix natin yung heatsink. Hindi naman siya natatanggal. Bali ito na yung power supply natin. Lalagyan natin yan ng plug. Bali ang gagawin natin mamaya is yung dating plug ng Bluetooth speaker is yun na yung gagamitin natin plug. Yan. Ito. Bali yan, dito yan yung dalawang kadugtong yung wire. Ikakat natin diyan mamaya. Yan. Pagkakat natin is ihinang natin yung dalawang wire diyan sa may 0 tsaka 220. Yan. Kahit alin naman diyan. Wala namang positive negative yan, basta importante mahinang mo yung dalawang wire diyan sa may 0 tsaka 220 ng transformer. Itong inassemble natin na power supply, itong pinaka-capacitor niya, itong capacitor niya, kinawi lang natin dito sa pinaka board dati ng ating Bluetooth speaker. Kinawi lang natin. Yan natin kinuha yung capacitor na ginamit natin dun sa may ginawa nating power supply. Bali dyan ko ipepesto yung pinaka power supply natin. Tapos yung plug o yung saksakan, yan yung pesto niya, o dyan natin i-connect doon sa may 0 tsaka 220 ng ating transformer. Pipigtasin ko lang to para ihinang na lang natin doon sa transformer. Bali ito na yung kinalabasan niya. Pinigtas ko tapos nilagyan ko na rin ng lid. Yan. Tapos hihinang natin dyan sa may 0 tsaka 220. Bali tapos na nating ihinang yung saksakan o yung plug nya. Ipesto na lang natin yung transformer. Diyan i-fix natin diyan mamaya. Isusunod na nating i-wirings tong pinaka power supply nya papuntang board. Yan. Itotornilyo lang natin yung out ng power supply natin papunta dito sa board. Bali yan yung power in nya, yan. Bali ang nakalagay dyan is 8 to 24 volt ang pwede, pero 12 volts ang ginamit natin. Yan yung pinaka speaker 1 nya tsaka speaker 2. May negative tsaka positive din yan. Bali dalawang speaker ang pwedeng ikabit. Dyan lang natin siya ikakabit. Itotornilyo lang natin dyan. Bali uunahin na lang natin na ikabit tong pinaka power supply. Bali yung positive dyan siya nakakabit. Meron naman naka-indicate na positive. Yung negative doon din mayroon din naka-indicate na negative. Kaya madali lang sundan kung saan yung mga connection. Bali ganito na siyang kinalabasan. Yan. Itotornilyo mo lang naman yan. Bali ganyan na yung kinalabasan ng connection ng power supply natin papuntang board. Tapos isusunod na natin yung speaker. Bali yung ang connection naman ng speaker is yung positive niya is yung kulay red, negative yung kulay white. Ang connection naman nitong speaker is nakakabit dyan yung speaker 1 positive tsaka speaker 1 negative. Ganun din sa
speaker na pangalawa. Yan, pangalawang speaker natin nakakabit din doon sa speaker 2 positive tsaka speaker 2 negative. Bali ganito na yung kinalabasan niya ulit. Tinornilyo lang natin siya. Madali lang naman kasi meron naman naka-indicate na mga speaker 1, speaker 2, meron din naman nakalagay. Bali ganyan yung kinalabasan niya. Yan. Meron naman tayo speaker 1 tsaka speaker 2. Bali dalawa lang naman yung speaker natin. Bali tapos na yung pinaka wirings niya. Yan. Itotornilyo mo lang naman. Bali pwede na natin siyang testingin bago nating i-fix yung mga parts. Bali hindi muna natin siya matetesting gamit ang cellphone. Kaya ang gagawin muna natin is isasaksak muna natin siya. Yan. Meron ka naman maririnig na parang sound niya o yung sound open niya. Pag nag-open meron kang maririnig na sound. Yan, bali isasaksak lang natin. Kung narinig nyo, meron kayong narinig na sound o pinaka-open sound niya. Bali isasaksak lang ulit natin. Yan, bali tumunog ulit siya. Bali okay yung initial testing natin. Tumutunog siya. Pero tetestingin natin siya yung actual talaga, yung meron na tayong i-connect na cellphone. Pag nakahiram tayo mamaya ng cellphone, tetestingin natin siya yung Bluetooth. Ang gagawin na lang muna natin is i-fix na lang natin tong mga parts niya, itong pinaka power supply niya, tsaka yung pinaka board niya. Yan na lang muna ang i-fix natin para matakpan na natin siya. Mamaya na natin siya tetestingin pag meron na tayong nahiram na cellphone. Pag ginamit kasi natin tong pinang-video natin habang baka maistorbo lang yung pag-video natin, kaya titingin na lang ako mamaya ng mahiram kong cellphone na makokonect natin dito habang binibideo ko para makita nyo yung actual na testing natin. Basta ang gagawin ko na lang muna is i-fix ko na lang muna tong mga tong board tsaka yung transformer niya. Bali meron tayong naging problema. Yung pinaka wire ng isang speaker is maikli. Yan yung isang wire ng speaker. Yung wire na yan, papunta yan doon sa may isang speaker. Yan kasi dito natin yan i-fix. Yan, yung heatsink na yan kasama yung board. Bali ang gagawin natin, dudugtungan na lang natin yung wire ng speaker. Bali ito na yung kinalabasan, na-fix na natin yung transformer niya, tinali natin ng cable tie tapos glinugan natin. Nadugtungan na rin natin yung wire ng speaker. Tapos na-fix na rin natin yung pinaka-board. Bali pwede natin tong takpan tapos testingin na lang natin siya mamaya. A few moments later. Bali ito na yung actual na pagtitesting natin. Okay naman yung naging tunog. Basta ang importante is nagkaroon kayo ng idea kung paano ba mag-convert ng Bluetooth speaker. Marami namang pagpipilian na board o nabibili na board online. Depende na lang sa i-convert nyo na Bluetooth speaker. Bali ganun lang. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe. Pindutin na lang yung notification bell para lagi yung manonood sa pag-upload ng bagong upload na video. Please subscribe sa White Finger.